Ano nga ba yung magandang motor oil or engine oil para sa ating mga motorsiklo? So, ito, pag-usapan natin. May mga sari-saring klase ng engine oils tulad nung mga ordinary mineral oil, tapos yung mga synthetic blend, at saka tong fully synthetic motor oil kung tawagin. So, ano yung mga difference niya? And aside from that, meron pa tayong tinatawag na yung kanyang timpla in the sense na meron yung mga 20W50, 10W40, 10W-40, tapos yung mga 10-30, yung mga ganon. So, lahat ng mga yan, pag-usapan natin dito sa vlog na ito. So, ito na nga. Ano ba yung 10W40 or 20W50? O yung 10W30. Yung mga yun, nakabase yun sa kung gaano kalapot or gaano kalapot yung ating langis, at the same time, kung ano yung temperature bago siya kumalat o mag-circulate sa ating engine. So, yung mga 20W50, yan yung mas malalapot. At the same time, mas kailangang uminit ng makina bago siya makasirculate sa ating engine. Versus dun sa 10W40 na which is konting andar lang dahil malabnaw siya. So, ayun, magsisirculate na sa loob ng ating engine. Yung mga 10W30 naman, yung mga ganong klase, yun na yung masyado malalapot na yun. Hindi siya advisable para sa ating motor, lalo na kung matagalang ginagamit o yung lalo na pag nag-long ride. So, aside from that, ito na nga, pag-usapan natin kung ano yung mineral oil, synthetic blend, at saka yung fully synthetic oil. Yung mga mineral oil, yun yung mga from the word mineral, yun yung parang kumbaga siya yung ordinary na lang na langis. But then, it doesn't mean naman na pagka-ordinary, mababa ang performance. Again, versus sa synthetic blend or fully synthetic, yung mineral oil, syempre, mas mababa siya ng konti compared dun sa fully synthetic or synthetic blend. But then, yung iba naman kadalasan pagka mineral oil, regardless of, ano nga pala to regardless of brand tong pinag-uusapan natin yung grade lang ang pag-uusapan natin. So, yun na nga. Mabalik ako. Aside from yung mineral oil, doon na lang nagkakatalo sa grade o yung 20W50 or 20W40 or 10W40. So, usually, katulad nito, ayan, makikita nyo, 20W50, which is better para sa ating mga motor. Better in the sense na pagka naka-single motor or single lang yung motorcycle natin. Hindi ito ina-advise or kung makikita nyo sa ating, lalo na sa ating YTX, ang nakalagay dun, kung hindi ako nagkakamali, is 10W40 ba or something na mas mababa or 20W40, which is yun yung inirecommend pa nga sa YTX natin is Yamalube B for business. Pero itong 20W50, ito yung katumbas ng Yamalube na P. Yung Yamalube P na yun yung
performance kung tawagin. Siya yung nire-recommend para sa mga single motorcycles. So, gaya ulit ng sinabi ko kanina, hindi natin pag-uusapan ang brand. Wala tayong pag-uusapang brand. So, ayun. Mapunta naman tayo dito sa ano. Ito. Yang synthetic performance. Yung synthetic performance na yan, yung iba kung tawagin yan ay synthetic blend. Synthetic blend in the sense na magkahalo yung synthetic at saka yung mineral oil. So, doon pa lang, masasabi na nating better siya kesa sa mineral oil. Kasi meron siyang synthetic blend or meron siyang halong synthetic. So, from that, mas maganda siya. And then, what comes next? Ito na. Fully synthetic. Fully synthetic oil. Ayan. Fully synthetic oil. Ayan. Fully synthetic. So, ulitin ko na naman ha. Regardless of brand tayo. So, ito yung the best para sa ating mga motor. Yung fully synthetic motor oil na yan. Wala akong re-recommend na brand. Nasa sa inyo na. Kung may budget kayo, di pumili kayo nung napupusuan yung brand kahit na medyo mahal. Or kung medyo nagtitipid naman, meron din naman mga mura. Katulad nito. Itong RS8, nasa less than 300 lang yan. Itong Sprint 40, parang ng Petron, parang nasa 320, mga ganon. More or less 300 din. And then, itong Zik M9, yan yung medyo mura-mura ngayon. Nasa 250, more or less. So, yung price niya, kung iisipin mo, ang price difference niya sa mineral oil or yung ordinary oil is just a matter of 100 pesos. 100 pesos is 100 pesos, sasabihin nyo. Tama, 100 pesos is 100 pesos. Kaya lang, pagka tayo naka fully synthetic oil, recommended naman na times 2 ang gamit. Or halimbawa, sa motorsiklo mo, nag-change oil ka every 1,000 kilometers. Pagka naka fully synthetic oil ka, pwede mong gawing 2,000. Basta pwede mo siyang gawing doble. So, matter of 100 pesos difference. Tapos magiging times 2. Tapos, less trabaho ka pa dahil hindi ka bukas sara or hindi ka madalas mag-change oil. And then, nakasisiguro ka pa dahil pagka fully synthetic ang gamit mo, maaalagaan ng gusto ang engine ng ating mga motor. So, ayun lang. Insight ko lang, kumbaga shinare ko lang yung mga ideas ko. Kasi based sa experience ko, gumamit na rin ako ng mga mineral oil. Sinubukan ko na yung, lalo na sa motor ko na YTX, Yamaha YTX 125. Nasubukan ko na yung Yamalube P, yung performance. Nasubukan ko na rin yung Yamalube B, yung business. Okay naman siya. Tapos diba, ang recommended nga every 2,000. Pero sa akin parang pwede mo pang higsian yun pagka yung mga ganun, mga ordinary lang ang gamit. So ito, nag-ano na ako, nag-shift ako sa fully synthetic oil. Itong tatlong to ang mga na-try ko na. Itong Zik na fully synthetic, yung M9, Petron Sprint na fully synthetic, at saka tong RS8 R9 fully synthetic. So, yung mga yan nasubukan ko na. And then, naramdaman ko yung difference. Kasi, nung ginagamit ko ordinary oil lang, pagka medyo matagal-tagal na,
Nakaka-experience na ako ng hindi ko siya makuha ng one click na lalo sa push start. Aandar siya sa una, tapos mamamatay. Namamatayan ako. Unlike nung fully synthetic na yung ginagamit ko, walang kahirap-hirap. One click ang start, dire-diretso. So, yun. Para sa akin talaga, the best pa rin ang mga fully synthetic oil para sa ating motor. Para maalagaan yung motor natin, at the same time, hindi tayo kakaba-kaba na, wala, ano na pala, dapat mag-change oil na ako. Yung mga ganong tipo. Saka, yun na nga, lumampas man kayo ng 2,000, okay lang. Hanggang 2.5 naman actually, kaya to pagka naka-fully synthetic ka. So, yun lang, shinare ko lang. Sana makatulong para sa ating mga motorista, lalong-lalo na sa mga kapwa ko na naka-Yamaha YTX 125. So, ayun. Maraming salamat sa panonood. And don't forget to like, subscribe, and share this video. Thank you.